buhay. Kasi, mahirap. Biruin mo ikaw, OFW ka, hindi naman habang buhay, malakas ka, hindi habang buhay, kaya mo talagang magtrabaho dyan, di ba? Tapos dumarating ang point, ang laki ng risk na binibigay mo bilang OFW, bilang nag-abroad. Kasi, biruin mo, maraming pwedeng mangyari, lalo na ilang years ka pa dyan sa abroad. Actually, meron nga akong partner din sa JC, nasa siya ngayon, nasa Hong Kong. Sabi nga niya, umuwi siya rito sa Pilipinas, napunta niya anak niya, napagalitan niya. Napagalitan niya. Pero, alam mo, sabi ng anak niya sa kanya, nakita na lang niya yung notebook ng anak niya, puro nakalagay, sana hindi ka na umuwi. Kaya nandiyan ka na lang sa ibang bansa. Alam mo yun? Oo, ganun kasakit yung mga nararamdaman ng may mga nare-risk. Asawa nga, minsan, di ba, nagluloko yung asawa, o di ba? Tapos, ang nangyayari na lang part, minsan ikaw, or di ba, pag ganyan, yung tipong chat ka ng chat, kasi dito mo nagre-reply yung family, di ba, pag Pasko, bagong taon, alam mo yun yung mga bagay na nakakaligtaan na lang, ilang OFW na sinasakripisyo na akala ng mga pamilya sa ibang, dito sa Pilipinas, is nakakapag-abroad, malaki sahod, nasa pupunta, kasi maganda yung pinapost sa FB, pero ang totoo, ganun kahirap yung pinagdadaanan nila, di ba? Kaya nga, sa akin, kaya talaga part, kaya napaka-importante din ito na ginagawa natin itong ganito klaseng negosyo na to, maging safe yung future mo. Diba? Darating ang point, ang pera, kahit yan, malaki, mauubos at mauubos pa rin yan. Anong gagawin mo para di maubos ang pera mo? Wala kang choice. Diba? Business ka pa rin talaga. Ito, i-share ko sa yung idea part. Para maging mas malawak lang yung idea mo, yung 40 years na pinagdadaanan ng tao is talaga na-uncover ko to in just 1 hour lang or 30 minutes. Actually, narinig mo na rin to, pero ipagpatuloy ko na lang kasi nga, medyo kulang yung narinig mo. Gawa nga ng may maingay nung nakaraan, di ba? Pero dito, yun nga, yung sustaining income, ang meaning talaga niyan is hindi ka na nag-exert ng effort, pero may pumapasok sa'yo na pera. Di ba? O kailan ka kaya magkakaroon yan? Malamang matagal bago ka pa magkaroon yan. Pero para magkaroon ka ng sustained income na tinatawag, na kailangan meron ka tinatawag na assets. Ang meaning ng assets part, bagay na nagpapasok ng pera sa'yo. Pero ang tingin ng tao about assets, jewelry, kotse, diba, bahay. Pero hindi assets yun, that is liability. Kasi hindi naman nagpapasok ng pera yun eh. Pero kung yung kotse, gagawin mo na siya ngayong taxi, yung bahay, gagawin mo na siyang paupahan, that's the time nagpapasok na siya ng pera sa'yo. At nagiging assets na yun. Inaabot ng mahabang panahon ng tao para makabuo siya ng assets or inaabot siya ng 40 years ng buhay niya para magkaroon siya ng tinatawag na assets. Para makabili siya ng bahay, inaabot ng 40 years para makabili ng kotse. Pero ang totoo, minsan wala pa. Di ba? Tumanda na lang lahat, di bahay, kotse, hindi natunda. Ano yung mga tinuro ng mga magulang natin para magkaroon ka daw ng assets na tinatawag o mga paraan na pagkita ng pera? Una, career. Sabi, mag-aaral ka na mabuti para pagka-graduate, kung maganda kang trabaho. Tama? Ano pa? Abroad. And then, business. Ay, naisip na pa ba? Wala na. Pero meron pa mga tao nagsasabi, tataya daw ng loto, mag-aasawa daw ng mayaman. Pero kung titignan mo yung pagtaya ng loto at pag-asawa ng mayaman, chance or guaranteed, that is a chance. Kung didiskarte ka ng buhay mo, ano gusto mo, chance or guaranteed, syempre naman guaranteed. Diba? Okay, sige. Pagpalagay nga naman natin, tumama ka ng loto, bibili ka ng bahay na malaki, kotse na magaganda. Pero ito yung totoo. Siyempre, gagastos ka dyan. Diba? Ang pera, kahit gano'n kalaki, mauubos at mauubos pa rin yan. Diba? O anong gagawin mo para hindi mauubos ang pera? Business. Ibig sabihin pala, kahit tumama ka ng loto, ang gagawin mo pa rin talaga is mag-business ka pa rin pala talaga. Ibig sabihin, wala kang choice. Okay? O mag-asawa ng mayaman. Yung asawa ng mayaman, bakit kaya yumaman? It's because may business kasi yung asawa niya. Tama? O, ibig sabihin, business pa rin pala talaga lahat pinagbabagsakan ng lahat ng tao. Ibig sabihin, kahit ikaw, kahit ako, lahat tayo dito sa mundo, lahat ng tao sa mundo, walang choice kundi mag-business. Kung hindi ka mag-business, magiging miserable yung buhay mo. Tama? Career, abroad, temporary or permanent. Temporary lang yan. Temporary. Ikaw, ano gusto mo? Permanent o temporary? Wala bang permanent. Pero ano yung ginagawa mo? Temporary o permanent? Di ba temporary?
ang layo kasi ng gusto mo dun sa ginagawa mo. Tama? Hindi ko sinabing walang pera dito. Pwedeng malaki pa ang pumasok na pera sa'yo dito. Okay? Pero yan yung butas o loophole. Inaabot ang tao ng 40 years ng buhay nila para makapag-business nila. Tama? Tumatagal ka ng 40 years, saka mo lang naisipan mag-business. Totoo? Kahit naman ikaw naisip mo ba kagad na mag-business ka na? Malamang hindi pa. Diba? Pero pagdating mo ng age ng 40 at hindi mo na kaya magtrabaho at yung pera mo, nag-ipon ka, mauubos yan, saan mo ilalagay yan? Sa business pa rin. Kaya ako sinasabing temporary lang ang career abroad, it's because mawawala at mawawala talaga yan. Simple. Pag ikaw naman ng 60, tatanggalin ka hindi, o tinanggal ka, that is temporary. Maraming tao na nagtatrabaho dyan sa corporate world, sinasabi nila, JV, nasa permanent akong trabaho. Ang totoo kasi, wala naman permanent sa mundo, lahat nagbabago. Simple. Sige, kahit nandiyan ka sa PLDT, malaking kumpanya yan. Pero tanong, pag may nakaaway ka, mataas ang position, pwede kang tanggalin? Yes, pwede kang tanggalin. O asan yung stability doon? Wala kasi yung stability sa companies. Ang stability kasi, nasa tao yan, hindi sa company. Pagdating dito sa business, anong dahilan ng tao bakit ayaw niyang pumasok sa business? Ang una malamang nilang dahilan, alam mo ano? Pera. Tama? Risky daw, natatakot makamalugi. Ano pa? JB, wala kasi akong alam sa business or business skills and knowledge. Tama? May tao pang nagsasabi, wala kasi akong time. Ang totoo, pag-usapan natin yung time. What if may nag-offer sa iyo dyan, parehas ng trabaho, pero meron ka 2 times benefits, 3 times salary, lilipat ka o hindi? Malamang, baka lumipat ka kasi mas malaki yung kapalit. Kasi 2 times benefit yun, saka 3 times salary. Diba? Kaya lilipat ka. Akala ko ba wala kang time? Tama? O totoo, meron kang time. Ang nakikita mo dyan kasi yung kikitain mo. Ang nakalimutan mo kasi, employment skills and knowledge yun. Pag-usapan natin itong pera. What if sabihin ko sa'yo, hindi naman pera ang dahilan talaga kung bakit hindi ka talaga makapag-business or para kumita talaga ang tao ng pera. Simple. Para kumita talaga ang tao ng pera, ang kinakailangan lang dyan is negotiation and relationship. Kung wala nito, walang kikita. Gets mo? Why? Simple. Bata ka pa lang, ginagamit mo na yan. Humihingi ka sa mama mo, mapahingin pera. Ano ginamit mo? Negotiation and relationship. Diba? Nung nakapag-abroad ka, diba, nag-aral ka elementary, high school, or college. Kung hindi ka marunong makipag-negotiation and relationship, do you think makakapasa ka? Alam mo, hindi. O nung in-interview ka, papunta dyan, ano ginamit mo? Negotiation and relationship pa rin. Kung wala nito, walang kikita. Nagets? Simple. Tingnan mo ito What if pauwi ka ngayon, may nakita ka kotse for sale? Sa likod ng utak mo meron kang buyer. Pwede mong ma-deal yun? Yes, pwede mong ma-deal yun. At pag na-deal mo yun, may kita ka wala. Meron kang kita. Ganun lang pala kadaling kumita ng pera. Bakit ang tao nagpapakahirap ng bubuhay nila ng 40 years? Super-prove ko, hindi talaga pera. Simple. May pera ka nga, pero wala ka naman alam sa pagnenegosyo. Ano mangyayari sa pera mo? Masayang lang. Wala. Tanong. Pera ba talaga o hindi? Hindi talaga pera. Tama? Ngayon, sinasabi mo sa akin, JB, baka ako malugi. Gawin mo, hindi ka pa nakakapagsimula, naisip mo na kagad na malulugi ka. Di ba? Pero sige, pag-usapan natin. Dahil risky, dahil takot ka malugi, kaya ang gagawin ng tao, mag-empleyado siya. Pag nag-empleyado siya, darating ang 60, palalabasin ka hindi, palalabasin ka dyan. Anong gagawin mo para hindi maubos ang pera mo? Di ba magbe-business ka rin? Akala ko ba risk? Pero bakit pagdating ng 60, pumasok pa rin yung tao? Tama? Ibig sabihin, wala ka pa ng choice. Yung ayaw mo o yung kinakatakutan mo, haharapin at haharapin mo rin pala yan. Tama? O kunyari, 20 years old yung tao pumasok, ano mas risk? Yung 20 o yung 60? Di ba yung 60? Bakit? Kasi pag 60 ka nalugi, wala ka ng kakayahan para pa makapagtrabaho. Totoo? Pero pag 20 ka nalugi, meron ka pang kakayahan yan para makapagtrabaho pa kahit malugi ka. Ito yung tanong, what if naging successful ka? Tanong, 20 ka naging successful sa business, may enjoy mo hindi? May enjoy mo yan. Kasi bata ka pa. Kung 60 ka naging successful, may enjoy mo hindi? Pero ang tao doon nag-decision pag 16 na. Pero doon nila hindi naman na-enjoy. Now, pag-usapan natin, JB, wala akong alam. Okay, magsabi kayo sa akin, ng unang beses mo ginawa is alam mo na. Wala nang pagkabata ka. Pero totoo,
Wala ka naman talagang alam. Pinanganak ka dito sa mundo, wala kang alam. Influence lang ng mga tao sa paligid mo, kaya ka natututo. Tama? Dahil lang, lahat pala ng bagay sa mundo na pag-aaralan. Hindi ka marunong mag-uusap pangyan, oras lang, araw lang, matututo ka. Ganun lang din ang business. Oras lang, araw lang, matututo ka na yan. Pero depende yan kung may taong kayang mag-mentor sa'yo at magturo talaga sa'yo kung ano yung gagawin sa business. Tama? Pag ikaw nag-business, after 2 years, millionaire ka na. Masarap sa pakiramdam mo, hindi. Masarap sa pakiramdam yan. Tama? Millionaire after 2 years. Ang tagal-tagal nyo na sa abroad. Pero 2 years, hindi pa. 3 years nga, pagbalik mo, aalis ka ulit. Di ba? Kasi kulang pa. O, naging milyonaryo ka sa resibo. Tingnan mo to. Tingnan mo to ha. After 2 years, millionaire ka na. Pero malamang, malaki yung question mark. Tama? Ang totoo, hindi ka naman nagdududa sa millions. Saan ka nagdududa? Sa 2 years. Totoo? Sino kakilala mo in just 2 years lang naging milyonaryo na? Ang tanong kasi, ang natutunan mo kasi, employment skills and knowledge. Hindi business skills. Pag natutunan mo ang business skills, baka malamang 1 year lang, nakahit na yan na yung million mo. Nakahit na yan na yung millions. Magkaiba kasi yan. What if 20 ka, pumasok ka ng negosyo, then after 2 years, ilang taon ka na yan? 22. Tama? Di meron ka pang 38 years para palaguin ang millions mo at paghusayan ang business skills and knowledge mo. Tama? Pero kung hindi ka magne-negosyo, ikaw pa rin yung 20 years old at mag-work ka na 40 years lang buhay mo. Totoo hindi. Lagi ko sinasabi, time and effort equivalent na ng life. Saan ka kaya pwedeng mapunta if hindi ka magne-negosyo? Alam mo kung saan? Sa nothing. Totoo? Masakit yan. Alam mo yun, masakit yan. Pero sabi kasi ng life, hanggat na tinatrabaho mo ay hindi sa'yo, anytime pwede kang tanggalin dyan. Tama? Kasi bakit? Simple, nagtrabaho ka. Ano, sa'yo ba yan? Pagdating mo ng 60, tatanggalin ka eh. O sige, may pera ka nga. And mauubos o hindi? Mauubos o. Pag naubos, anong tawag doon? Nothing. Kapag hindi ka lang naman nag-business. Tama? O tanong ko sa'yo, kailan ka talaga dapat mag-business? Diba, dapat habang bata pa, habang kaya pa. Yun yung dapat. Pero tignan mo, kumusta yung naging pananaw mo sa pagbe-business ngayon, maganda hindi? Maganda. So, kung magbe-business ka na, gusto mo bang malaman ano yung sikreto sa likod ng negosyo? Alam mo kung ano yung sikreto? System and leverage. Sabi ng mentor ko, use the system, never be a system. Pag-usapan natin itong leverage. Kunyari, magkakaroon ka ng traditional business. Anong gusto mong traditional business kung sakasakali lang? Karinderya. Sige, karinderya. Naalala mo ba yung nangyari ng Ondoy? Ilang karinderya kaya ang na-wash out? Ang dami. Di ba? Ang dami. Kung sa business mo, patay o buhay, malamang patay. Hindi ka swerte. O magtayo ka pa ulit. What if computer shop na lang ang tinayo mo? Kunyari, may napadaan. Nakagat nung daga yung wire ng computer shop mo, tapos nag-spark, tapos nasunod, kumusta ang business? Patay o buhay? Pwedeng patay. Tama? Kung iisipin mo ngayon, sasabihin mo sa akin, JP, napaka-worst mo naman mag-isip. Tama? Alam mo kasi, sabi ng mentor ko nga, isipin mo na yung worst na pwede mangyari sa negosyo mo dahil pag nangyari yan, kaya mo solusyonan. Kasi bakit? Ang kalamidad ba? Inaasahan ba ng tao yan? Hindi. Ngayon nga, may sunog ko lang sa episode. Yan ang sunog na naman, meron naman yung isang malabon. Baga, hindi natin inaasahan, pero pag dumating sa'yo yun, kamusta ka? Sumasakit ang ulo mo. Diba, inasahan ba ng tao yung Ondoy? Hindi. Pero tingnan mo naman. Once nung dumadating sa'yo yan, lindol. Diba? Hindi inaasahan ng tao yan, pero tingnan mo naman. Kaya sa akin, dapat maging prepared ka. Hindi ba pwedeng ito talaga dapat gawin mo? Ang gawin mo, tatlo kagad ang negosyo na gawin mo. Bakit? Ito naman talaga yung gusto mo on the start eh. Mag-start ka sa isa. Pag lumaki niyan, saka mo, dadagdagan. Tama? What if yung isa nalugi? Ito bang dalawa nalugi din? Hindi. Sa iba't ibang lugar ko naman siya nilagay. Pwede kayo yung dalawang mapunuan, pwede maging 3. Pwede maging 4. Tama? At darating ba ang point, pwede maging 100 ang units mo? Pwede. Kuha yung millions o hindi. Kuha o hanapin mo yung question mark. Nung maintindihan mo, ito pala dapat gagawin mo kapag nagnegosyo ka na.
Sino gumawa nitong ganitong negosyo? Pansinin mo yung Master Siomai. Diba? Lahat ng mall nilagyan. Jollibee, pinarami. Diba? McDo, marami. Tama? Pero ano yung limitasyon? Ang limitasyon dito, every time ikaw nag-e-expand, ikaw yung naglalabas ng capital. Totoo hindi. Totoo yun. Every time na ikaw nag-expand, ikaw yung naglalabas ng capital. Every time na nagbubukas ka ng outlet or nagbubukas ka ulit ng bagong negosyo, ikaw yung naglalabas ng capital dun. Tama? Meron bang negosyo na every time ikaw magbubukas ng outlet, hindi na ikaw yung maglalabas ng capital? O wala? Alam mo, meron ganong negosyo. Sabi ko lang sa'yo, meron ganong negosyo. Alam mo kung ano yun? NM or network marketing. Isang beses ka lang naglabas ng kapital, pero sa next na kapital, hindi na ikaw yung naglalabas. Pero ikaw, kumikita ka. Pero yun nga lang, anong tingin ng tao about network marketing? Negative o positive? Negative. Yung iba yung negative. Kung positive, kasi dapat marami ka nang na-recruit. Dapat marami ka ng downline. Maraming tao, negative sa networking. Hindi mo masisisi yan. Kasi bakit? Yan yung mga bagay na napapanood nila na scam. Akala nila. Pero, hindi lang talaga ganun yung way ng pag-explain nila. Okay, sige, hindi ako namimilit. Kunyari, negative yung tao rito sa network marketing. Pero ano mahalaga sa buhay ng tao? Yung life o yung... Kasi kahit ano piliin mo dyan, kahit belief ang piliin mo dyan, or life ang piliin mo, pero kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun yung nangyayari sa buhay mo. Tama? Ngayon, pag-usapan natin, ayaw mo ng network. Okay? Ayaw mo mag-network. Eh, ang gagawin mo sa life mo, magkakareer at abroad ka. Tama? Magkakareer abroad ka. Pero darating yung 60, palalabasin ka. Pag pinalabas ka, at saka mapupunta sa nothing. Tama? Now, magbi-business ka naman. Ang tutanong ko, meron ka bang ganyang kalaking kapital para makapagparami ka agad ng negosyo o wala? Kung wala kang ganyang kalaking kapital, kung wala kang maraming pera para makapaglabas ka agad ng maraming outlet, pwedeng maging risky ang business mo. At pag naging risky ang business mo, pwedeng maging nothing. Tama? O anong solution mo, ayaw mo mag-network. Ano ba itong network marketing? Ang network marketing, ang totoo, meron talaga kumikita rito ng 1 million per month. Yes, meron talaga kumikita dyan ng 1 million per month. Tapos, ikaw ito, mag-i-invite ka lang naman, sino? Si A. At pag nina-invite si A, sino? Si B. Ang maganda rito, ikaw, bibigyan ka lang naman ng ID number. Si A, ganun din, bibigyan din ng ID number 2. Si B, bibigyan din ng ID number 3. Tanungin kita part, ikaw ba kilala mo si A? Malamang kilala mo yan. Pero si B ba kilala mo? Hindi mo na kilala yan kasi ang nag-invite dyan si A. Pero ang maganda, ikaw, kumita ka kay A, kumita ka kay B. Maganda ba ang networking o hindi? Kung biruin mo yun, ito pala na-explain sa'yo, maganda na. Diba? Now, pag-usapan natin, kung hindi ka ganito nag-explain, ang tao pumapasok saan? Sa tinatawag na corporate world. Pumapasok yan either manager, supervisor, or even staff. Totoo, hindi. Bakit? Sabi mo kasi sa network, ayaw mo sa network. Ang tanong, wala ka ba sa loob ng network o nasa loob pa rin ng network? Ibig sabihin, parehas lang. Tama? Sabi kasi sa network, yung mga nasa taas lang ang kumikita. Ano, sa corporate world ba, manager, supervisor, o sino yung nasa taas, o sino yung kumikita? Sabi kasi sa network, JV, maglalabas ako dyan ng kapital. Bakit? Sa pagtatrabaho ba, hindi ka ba naglabas ng kapital? Or bata ka pa lang, bumibili ka na ng knowledge mo para dito. Tama? Ilang libo na ba yung nilabas mo? Elementary, high school. Pero ang tanong, kung nandiyan ka sa trabaho, pinibigyan ka ng job description and then job responsibility. Tama? Every time na ikaw nag-i-stay ka dyan, tumataas yung pension mo, nag-iiba yung way ng trabaho mo. Pero ito totoo, binigay mo na dito lahat sa trabaho mo, kakayahan mo, tiwala mo. Minsan, even family mo pa nga, nakakalimutan mo para sa trabaho mo. Totoo? Pero bakit pagdating ng 60, sinasabi sa'yo ng boss mo, umalis ka na dyan, hindi na kita kailangan. Masakit o hindi? Masakit yan. Tama? Ano? Dito ba sa network, kapag binigay mo lahat, tiwala mo, kakayahan mo, ano, pagdating mo ng 60, sino pwede magtanggal sa'yo o walang kaya magtanggal sa'yo? Tama? O ano mas maganda, network o magtrabaho?
Network. Di ba? Mas maganda network. Kasi walang kayang magtanggal sa'yo. Okay? Now, kung hindi ka ganito mag-explain, ang lagi mong maririnig, JB, ayoko niyan, magta-traditional business ako. Tama? Ayoko ng networking, magta-traditional business ako. Sige, compare lang natin. Okay? Trad business versus network marketing. Tama? Sabi mo kasi sa network, ayaw mo nagko-convince, ayaw mo nag-i-invite, ayaw mo nagbebenta ng product. Ano? Sa traditional business ba, hindi ka ba talaga nag-i-invite para may bumili ng products? O parehas lang? Parehas lang. Hindi ka ba talaga nagko-convince sa traditional business lang, ma'am, babaan mo naman yung upa o nagko-convince ka rin? Parehas lang, hindi ka ba talaga nagbebenta ng products sa traditional business o nagbebenta pa rin? Nagbebenta pa rin. Yung ayaw mo sa network, ginagawa mo rin pala sa traditional business. Tama? Now, ano talaga labanan? Set up. Sa traditional business, is-set up mo pa. Pero sa network marketing, hindi mo na-set up. Tignan mo yung opisina, laki ng opisina, yung mga products na, hindi na ikaw yung nag-isip ng sa supplier, meron na. So, talaga labanan dyan, operation and expenses. Ganun din dito, sa network, operation and expenses. Okay? Sa traditional business, kinakailangan mo dyan, delivery, taxes, bills, marketing, permit, and so on and so forth pa. Ganun din dito sa network marketing, kinakailangan mo ng prospecting, inviting, presenting, close, and then follow-up. Isa lang din magawin dyan, babagsak. Ganun dito sa network. Now, pag-usapan natin itong delivery. What if meron kang tinatawag na, mayroon kang negosyo. Ang negosyo mo is soft drinks. Okay? Ngayon, kukuha ka na ngayon ng delivery boy. Ano kukunin mo? College graduate o high school graduate? Delivery boy. High school. Malamang kukunin mo dyan, high school lang. Kasi nga, delivery boy. Para maliit lang yung pasahod. Pwede kaya yan uminom-inom. Pag yan uminom-inom at kinabukasan, pumasok sa negosyo mo, mali-mali yung mga ginagawa. Pwede mo bang pagalitan? Malamang baka pagalitan mo yan. Pero, dahil may emosyon yan, pwede kaya sumalob sa'yo yan. Yes, talaga sasumalob sa'yo yan. Tapos, pag sinabi niya, ma'am, pasensya ka na kasi po, nabasag po yung mga soft drinks. Pero ang totoo, binenta niya. Ang tanong, paano mo mababawi yung losses? Diba? O pag sinabi mo naman salary deduction, pag salary deduction mo, paano pag sinabi niya sa'yo, babay? O kumusta yung business mo? Ang pinag-uusapan natin, delivery pa lang. Pero ang sakit lang sa ulo. Ano pa ba yung taxes? Ano pa ba yung bills? Ano pa yung marketing? Ano pa yung permit? Samantalang itong network marketing, itong prospecting, invite, present, close, follow-up, lahat lang yan, part lang ng marketing. Totoo? O ano mas madaling gawin? Network marketing o traditional business? Malamang, network marketing. Ang tanong ko lang, kung ito ang madali, hindi mo magawa, what more pa kaya itong mahirap? Totoo hindi. Now, kung bakit ko pa talaga sobrang nagustuhan ang networking part, simple. Pag ikaw nagtayo ka ng traditional business, kumuha ka ng tao mo rito, kumuha ka rin ng tao mo, at tumagal na sa'yo yan ng 5 years, ano sasabihin ng tao mo? Ma'am, taasan mo naman yung sahod ko. Anong, ibigay mo? Hindi. Malamang, hindi mo ibigay yan. Kasi bakit? Losses yun. Okay? Pag di mo binigay yan, sasama loob sa'yo yan at aalis yan. Ang tanong ko sa'yo, yung tao, kukuha ulit, yung ikaw ngayon bilang may-ari ng traditional business, walang ganang tao, kukuha ka ulit ng tao. Tama? At magbabayad ka ulit ng trainer para dito. Tanungin kita, paano matatapos yung problema mo sa traditional business? O problema mo, o paulit-ulit lang? Paulit-ulit lang mangyayari. Tama? Kasi, pag tumatagal yung tao, naiinip yan. Pag naiinip yan, syempre kulang sa sahod, humingi ng dagdag sahod yan. Kaya yung problema mo sa negosyo, paulit-ulit lang. Now, samantalang sa network, kumuha ka rin ng tao mo, tulungan mo tong tao na to. Tulungan mo yan. Tulungan mo siya. O pag siya tinulungan mo, tanong, aalis siya o hindi? Tinulungan mo, aalis siya hindi? Malamang di yan naalis. Okay? O paano matatapos yung problema mo? O talaga mas madali ang network marketing. Tama? Now, kung bakit ko pa talaga sobrang nagustuhan ang network, simple. Kunyari ito, sa traditional business, kumuha ka ulit ng tao. Tama? Now, alam mo sa totoo lang, sa traditional business, kaya mo bang payamanin yung empleyado mo o hindi? Parang ikaw, part Nike, kaya ka bang payamanin
employer mo o hindi. Kahit tumambling-tumbling ka dyan, hindi ka kayang-payamanin ng employer mo. Tama? Pero sa network marketing part, kung maging kapartner tayo sa network marketing, hindi ako pwedeng yumaman part kung hindi kita mapayaman. Totoo yun. Kailangan kitang tulungan para ako din yumaman. Kaya walang choice. Ano yung kita part? O ano mas maganda? Traditional business o network marketing? Network marketing. Now, di ba to? May pera ka na, may sistema ka na, may outlet ka na ano na lang para gumalang. Alam mo kung ano? Tao. Kasi maraming tao nagsasabi, dapat effective ang product. Nagsasalita naman ng product para sa atin. Di po pwede yun. Kasi ang product, hindi pwedeng mabenta yan kung walang taong nagbebenta. At lahat ng nakikita mo ngayon dito, or mga nakikita mo sa paligid mo, may gawa niyan tao. Oo, Diyos ang nagbigay, pero yung business, tao yung may gawa. Ay, gets mo? Kaya totoo, tao is business yan. Tama? Ito yung tinatawag na company A, B, C, D. Okay? Lahat ng yan is company. Okay? Now, ikaw ngayon to, dahil ito yung ginagawa mong idea part. Tinuruan kita ng mga gintong idea. Nakapagpalaki ka na ng grupo mo, hindi mo na napigil yung mga tao. Talaga kung ano yung ginagawa na rin nila, nagagawa mo mag-duplicate, nagagawa mo parami. Now, nandito ka sa company, pag ito nagsara, tanong, sinulugi, yung company A o ikaw? Alam mo yung sinulugi, yung company. Bakit? Paano ka malulugi kung alam mo nang patakbuhin ng isang bagay? Kung alam mo nang patakbuhin tong network, hindi ka malulugi. Ibig sabihin, lilipat ka lang sa isang company din. Pag nawala yan, lipat ka lang din ulit. Tama? Kasi nasa iyo na yung skills. Hindi na yan mawawala sa iyo. At yan yung dapat mong matutunan. Yung skills na yan. Okay? Ngayon part, na-prove ko ba yung business is talaga is tao? At yung tao, nandiyan yung tinatawag na yung negotiation and the relationship. Sa negotiation, nandiyan yung tinatawag na communication. Sa relationship, nandiyan yung tinatawag na behavior and attitude. Kung pangit ang pakikipag-communicate mo sa tao, dilitig lalapitan ka, malamang hindi. Pangit din yung behavior at attitude mo. Pero kung laging positive ang pakikipag-communicate mo sa tao, lalapitan ka ng tao. Kumusta yung behavior at attitude? Alam mo, lahat ng yan, alam ko na saan? Nasa mind lang ng tao yan. What if part, ikaw ngayon nagagawa mo mag-transform ng mind ng tao? Gano'n kaya kalaki market mo? O talagang magiging malaki market mo? Now part, kung ito ngayon, yung maririnig ng mga prospect mo, kung ito yung maririnig ng mga i-invitin mo, ma-open kaya yung mind nila? Makukonvince mo kaya sila? Kung ito yung maririnig nilang, di ba? Anong part? Ito yung kulang sa lahat ng nagde-network. Sa totoo lang, wala silang proper mindsetting. Ang alam lang talaga, pinapakitaan nila ng tao na yayaman ka. Pinapakitaan na malaking cheque, magagandang kotse. Paano ikaw? Paano ka makaka-recruit? Wala ka pa naman kotse, wala ka pa naman cheque. Ano ipapakita mo? Pero ito, kung ituturo ko sa iyo ito, kung ituturo ko ito sa iyo, at ito yung gagawin mong pag-present, makaka-convince ka. Yes, makaka-convince ka. Kaya nga sabi ko, lagi ko sinasabi, sumama ka dun sa tao na tutulungan ka, hindi yung gagamitin ka lang. Maganda network, depende lang sa tao nag-i-explain. Maraming tao nagiging negative kasi nga, yun yung thinking nila na mali yung pag-i-explain nila. Share ko na sa iyo, papasok ka sa isang networking company para magbago yung buhay mo. Tama? Yun yung ano ko doon, yun yung binabalyo ko doon. Kaya bilang isang OFW, naiintindihan ko, siyempre, hindi dugot pawis yung binibigay mo dyan. Pera yan, i-invest mo. In the same time, hindi mo siya mapapatakbo. Kaya that's the time, naggawa ako ng video kung paano ko makakapag, yung negative na tao, pwede ko mapapositive. At sa akin lang part, dapat, intindihin mo mabuti yung taong sasamahan mo kung tutulungan ka ba dyan or gagamitin ka. Dapat may mga tutorial kayong ginagawa. Katulad na lang nito, may share ako sa yung para makita mo. Nakikita mo ngayon yung screen ko. Mga products. Pero ko yan tag dito, sa laptop ko yan, nakasave lang dyan. Pero ito yung papakita ko sa iyo. Ito. Yan ang ipapakita ko sa iyo. Kasi nung magkaroon ng fan page, o alam mo ba yung fan page?
Hindi po. Yun, sa Facebook din yan. Tapos, ito yung fan page. Nakita mo ngayon, ayun yung fan page. Okay po. Yun nga lang, sa mga member ko kasi o sa mga downline ko, ako na yung gumagawa niyan, tinutulungan ko sila gumawa niyan. Kasi itong fan page part, ito na yung parang store mo. Or parang ano to, ito na yung tipong, diyan natitingin yung mga tao, titingin ng mga products mo, titingin kung ano meron ka. Kasi sa amin, sa GC Premier, once na naging member ka, may chance ka magkaroon itong Show My King. Or parang franchise yan. Pwede mo pang makuha ng libre. At least, kahit pa paano, syempre, ikaw sa family mo, kung nandyan, pwede mo sila mabigyan ng traditional business kasi iba naman ang network business sa trad business. At least ito, pwede mo sila mabigyan. Pero sa akin kasi ito. Yan. Tapos, kung titignan mo dyan part, ito yung mga products ko na, nakasave na yan sa fan page ko. Tapos, gusto mo bang malaman yung strategy na yung tao na yung lalapit sa'yo? Kasi, ang mangyayari sa'yo dyan part, mag-i-invite ka ng mga kaibigan mo di ba? Oo nga po. Ito yung masakit Maniwala ka sa akin, ito yung kakaharapin mo pag pumasok ka. Pwedeng unang mag-reject talaga sa'yo dyan is yung mga kaibigan mo. Mga kaibigan mo talaga. On the start yan, mga pamilya mo pwedeng i-reject ka. Why? Kasi hindi naman nila nakita, yung nakita mo. Hindi naman nila narinig, yung mga narinig mo. Kaya talagang pwede ka nila i-reject. Pero sa akin, binibigyan ko yan ng tutorial. Nilalagyan ko yan ng tutorial. Kaya dapat may mas maintindihan ka. Patulad na lang nito part. Nag-post ako ng video. Nakikita mo yung video. Ito yung post. Okay. Tingnan mo na lang itong mga nag-comment. Share ko sa iyo para may idea ka lang. Yes, great PM Mihaw. Paano po sumali dyan? Wow, grabe power talaga. Gusto ko talagang magkaroon ng ganyang business. Please tell me how. Napanood ko ang video, napakaganda. Please, kung paano simulan. Namamangha ako sa napanood kong video, paano ba matutunan yan. Kung pinapakita ko to sa part, para hindi ka na mahirapan if sakaling pag-network ka. Yun nga lang, siyempre, iba tayo ng company. Iba tayo ng company. Pero anyway, sige po, wala pa naman po akong babalak ko lang naman. Sabagay, walang problema. Pero ito kasi, gusto kong i-share sa iyo to para may idea ka na pwedeng ito yung gagawin mo. At least, hindi ka na mahihirapan part na talagang ito, makikita mo, durin mo yung tao na yung lumalapit sa'yo. Hindi yung ikaw pa mag-i-invite, kung saan ka pa mag-i-invite. Diba? Ayan, tingnan mo, paano po ba sumali dyan? Durin mo, sila yung nagtatanong sa akin, maganda dito part, ito yung sinasabi kong fan page, na hindi ko to mga kaibigan, hindi ko to friend sa FB ko. Pero nagagawa kong ipakita sa kanila kung ano yung gusto kong i-post. Kasi part, pansinin mo, diba? Kaya sabi ko, maling diskarte yun sa totoo lang. Tapos, ang gagawin pa ng iba, is dapat pare-parehas kayo ng profile. Sa akin, hindi ko ina-advise yun. Bakit? Kasi, yun, part, hindi po pwede kasi pag parehas kayo ng profile, malalaman na kagad ng tao na networking yan. Alam naman natin pagdating sa mga ganyan, minsan maraming tao negative pa. Sa totoo lang, maraming tao negative. Kaya binibigyan mo lang sila ng curiosity para maging negative sa'yo. Mali yun. Dapat ang gagawin mo, bibigyan mo sila ng curiosity para sila maakit sa'yo. Kaya ito yung ginagawa ko ngayon, part. Paano po sumali dyan, magkano puhunan. Now, kung mapapansin mo ngayon yan, ang gagawin ko dyan, mag-PM lang ako sa kanila, then i-add ko sila sa personal ko ng FB. Kasi ito fan page ko hindi ko sila mga kaibigan. Pero ito, part, tutorial ko itong tinuturo sa mga downline ko. Gagawa kita, tutulungan kita magkaroon ito. Now, kunyari ito part, kunyari naka-join ka na. Okay. Ngayon, kunyari naka-join ka na, tapos ang gagawin mo, hindi ka syempre OFW ka, hindi ka kagad nakakapag-training, hindi ka kagad marunong pang mag-talk, hindi ka pa kagad makakapag-convince, tama? Ito yung gagawin ko. Kunyari may prospect ka, tapos hindi mo alam yung sasabihin mo, gumawa ngayon ako part ng group page. Patulad na itong group page ko, MPHR1TS. Gumawa ako ng group page para if in case na hindi mo masagot yung mga tinatanong sa'yo. Nakita ko lang. Wala pa naman yung amo mo no? Wala pa po. Ayan. Tapos, ang gagawin ko, nandito na lahat part, yung mga presentation ko, mismong presentation ko ng products, presentation ko ng marketing plan, and then yung pagmamindset ko, paano yung negative na tao, paano mag-positive. Nandito na lahat yan. Okay? Ang gagawin ko lang is, ano ba yung name mo? Juliet. Juliet. Ang gagawin ko lang part is, ayan, lalagay ko lang yung name mo.
Ay, dito pala. Dali ah. Okay lang po. Juliet. Pangaliban, di ba? Yan. Opo. Inad na kita sa group page ko. Tapos, kunyari, meron akong gustong ipakita katulad na lang itong products na to, gusto kong ipakita sa'yo. Ang gagawin ko lang dyan, i-mention na kita. Okay po. Ibig sabihin, para hindi ka na mahihirapan ngayon mag-explain. Ngayon, lalabas yun sa notification mo, makikita mo yan. Tapos gusto ko ipakita sa'yo or ipapanood sa'yo itong video na to, na kung paano ka magkakaroon ng food cart. Okay? O, i-mention ko lang din ng para hindi ka para at least hindi ka mahirapan. Diba? Kasi alam mo, hindi ka maniwala ka sa akin, hindi ka makaka-convince lang through chatting lang. Hindi ka makaka-convince. Sige, nga po kasi pag inaano mo, pera agad talaga yung ano nila. Yun yung mga naano ko eh. Yung sinasabi nila. Mm. Diba? O, tapos pero ito yung mga simpleng strategy ko pa lang to. Pero talaga akong yung strategy na kung paano makaka-convince ng tao. Which is yun, pero yun, medyo matagal yun. Pag-uusapan natin yun, if may free time ka na. Alam mo, huwag ka mahiya sa akin kasi kahit na kasi halos 2 hours lang tulog ko, 3 hours lang tulog ko dito eh. Kasi sa dami na kinakausap ko talaga eh. Kaya huwag ka mahiya. Basta sabihin mo lang sa akin yung schedule mo, pwede naman talaga kitang turuan. Pero ito, itinuturo ko sa iyo yung basic. Para naman makita mo, isa akin kasi nakaset up na to. Yun nga lang, mahihirapan sila na gawin to. It's because, siyempre, idea ko to eh. Ako yung nakakagawa nito. Diba? Kayo na lang pwede nyo i-share sa mga nyo. Ayan. At least para may idea ka sa ginagawa ko. Ayan. Okay. Tapos, yung mga video na yan, is panoorin mo na lang yan pag nagkaroon ka ng time. Opo. Pag nagkaroon ka ng time. Para may idea ka rin sa sa company ko. Baka aling pwedeng magustuhan mo din, magka-tag-team pa tayo. Para talaga matutukan kita. Kasi meron ako talagang training part na hindi ko talaga nilalabas yun. Para syempre, sa mga tawagan ko. Pero ito, malaking tulong naman na to sa iyo kasi hindi lahat. Anyway, ito yung mga ibang idea ko pa. Pero medyo mas malalim pa rito. Pero para hindi naman maging sayang oras mo, ito talaga yung ginagawa ko na idea. Meron akong mind setting, pero hindi ka kakainin yung oras natin dito eh. Pero ito na lang muna, i-share ko sa iyo kung paano ako nagpe-present. Okay lang? At least pakita mo yung presentation ko. Okay po. Ayan. Yan. Well, ganyan ako. Kunyari, pwede kayong gumawa. Gumawa rin kayo, PowerPoint, tapos lagay ito na. Kaya ang part sa totoo lang, mas madadalian ka sa ginagawa ko or sa gagawin ko kung pwedeng naging magka-tag-team tayo. Kasi gagawin mo lang, magda-download ka lang ng Zoom, yung mga prosnic mo, pagda-downloadin mo lang ng Zoom, tapos ako na yung bahala mag-explain. Patulad na lang to, JC Premier, share ko lang para at least hindi ka na rin para at least may idea ka rin kung anong pwede mong gawin. Sige po. Yan, welcome to Business Opportunity with JC Premier, okay? Ito may mga may-ari ng JC Premier. Si Jonathan So, then si Carlito Makadangdang. Yung mga tao na yan, sobrang bilyonaryo na yan. Kumbaga sa akin, hindi na sila nagtayo ng company para talaga kumita. Nagtayo talaga sila ng company para talaga makatulong sa tao. Okay? Okay. Tapos pabibilisin ko na lang kasi ayan. At meron na rin kaming, office namin sa Green Hills. Main office namin sa Green Hills. Tapos meron na rin kaming building sa Davao. 3-story building yan kasi sobrang bilyonaryo may-ari. Tapos, meron na kaming 30 branches all over the Philippines. Okay? Meron kami tapos may international din kami, UAE, Hong Kong, Taiwan, Singapore. Sa Malaysia, meron din kami. Sa Oman, meron din kami. Okay po. Tapos, lalong hindi ka mag-doubt kasi family friend nung yung office, yung namin, yung may-ari ng JC Premier, si Pangulong Rodrigo Duterte. Siya yung first nakauna-unahan na naimbitahan sa Malacanang sa inauguration. Kaya hindi ka talaga mag-doubt sa company kasi alam naman natin si Pangulong Duterte, siyempre Pangulo yan, hindi yan basta-basta mag-iimbita ng ikasisira niya.
O, ayan, no? Kaya talagang legitimate yung company. Ayan. May siya yung may-ari. Now, actually, second anniversary pa rin kami. Kaya nga, part sa akin lang, medyo mas magiging advantage to para sa'yo. Kasi, second year, may mga yumaman, yung mga nauna. Kaya dito, yung nga po yung isip ko kasi sa kadamihan nga po, parang yung pinakapuno lang yung makikinabang doon, di ba po? Tama. May part, kasi nga, sobrang dami na. Kaya dito, dahil second year pa lang tayo, may chance pa talaga tayo, lalo na't meron tayong strategy na pag ganito. Diba? Importante yung sistema pa. At the same time, mahihirapan ka, pero mo hindi pa naipakita sa iyo yung ganitong sistema. But maniwala ka, sobrang mahihirapan ka. Kaya maraming tao nagiging negative. It's because dahil sa mga ganyang strategy na walang naipapakita agad na sistema. Okay? Walang pinapakita sa tao na kung ano yung dapat nilang gagawin. Ngayon, sa amin, ako kasi, ano yan kumbaga binalyo ko yan sa tagal ko na rin naman nag-network, sabi ko, bakit yan may mga tao na i-join, tapos nawawala, bakit yan pag nag-join sila, tapos nagiging pangit yung tingin nila sa network, so, dapat to baguhin ko. Kaya inaral ko rin talaga sobra yung networking, saka yung OFW, kung paano ko talaga matutulungan. Yun ang sobra ko talagang inaral. Kaya sabi ko, hindi pwedeng hindi mo mapatakbo yung network mo, lalo na ikaw ng OFW, kasi part mahihirapan ka, maniwala ka kung wala kang katag team. May katag team ka man, pero ang ginagawa, sasabihin lang sa'yo, tuloy-tuloy lang, sasabihin lang sa'yo, PPM ka lang kung hindi ka pa nag-member, pero pag nag-member ka na at wala ka na i-invite, part maniwala ka, minsan ang tao or mga uplines ginagawa, hindi ka na masyado naasikaso kasi wala ka naman i-invite. Ang sa akin lang, paano kang may invite kung hindi ka tinuturuan? Paano kang may invite kung di pinapakita sa iyo yung gateway strategy? Targets mo? Tama po. Tama po. Kaya ito, at least nakikita mo ngayon yung different side, nakikita mo ngayon yung mga strategy. Now part, ito na yung mga artista na talagang tumatangkilik ng mga products namin. Yung mga artista na yan, part, hindi yan sisirain yung pangalan nila para lang i-promote yung mga products na yan. Kasi may mga pangalan na sila. Kaya pag nasira yung products na yan, malamang masisira din sila. At ang mag-good news sa iyo, part, ay yung products namin is makikita yun sa Watson. Sa Watson, makikita yan. Alam naman natin, part, ang Watson, ano yan, legit na company yan, hindi yan tumatanggap ng basta-basta hindi effective na products. Totoo hindi. Tama. Kaya sa akin, napaka-advantage. Yun nga lang, pag sa Watson nakalagay, medyo mahal ang presyo. Pero pag sa'yo magagaling, doble na, mura na yung presyo. Ito yung namin, organic, which is ang product namin, meron kaming green tea. Ang green tea part, kung meron ka kilalang mga tao na may constipated, hirap dumumi, kasi dahil yan sa kinakain nila. Yung mga matataba, toxins kasi yun, part toxin yun na hindi kagad nilalabas ng tao. Pero pag nag-take ka nitong green tea, automatic, alam mo yung dumi mo sobrang baho talaga. Kasi because of dito, yung toxin nito tinatanggal talaga. Now, lalo hindi ka magda-doubt sa products namin kasi certified din naman kami ng halal. Alam naman natin ng mga Muslim, hindi yan basta-basta gumagamit ng mga products na hindi tumaan sa tamang proseso. Then meron din kami spirulina. Ang spirulina part, pinapalakas ito yung immune system mo. Kasi, ang totoo kasi, yung mga food supplement, dapat yan, immune system nakafocus para hindi ka pasukan lagi ng mga sakit. At wala na lang ng spirulina namin part. Green algae yan, ang gumagamit almost talaga niya yung mga astronaut. Kasi ang astronaut, bawal ang pagkain doon. Kasi, kinakailangan ng mga astronaut is full nutrient. Kaya itong spirulina na ito, full nutrient. Lahat ng kailangan ng katawan mo nandyan na. Okay? Then meron din kami coffee. 0.06 caffeine content niyan. Food supplement, nilagyan ng kape nilagyan ng food supplement. Kaya naging omega-6, so good for the heart. Tapos, barley. Ang barley, meron kaming pang cholesterol reducer yan. Okay? Kasi alam naman natin ng cholesterol part pag kumakain ka ng taba, ngayon, lumalapot yung dugo mo. Once na lumalapot yung dugo mo sa ugat, that's the time nagkakaroon ka ng stress. Nagkakaroon ka ngayon ng stress. Tapos, pag lumapot yan, that's the time pag kumain ka ulit, pwedeng pumutok yung ugat. That's the time nagkakaroon ng heart attack, yung sa utak, sa brain, yun yung nangyayari. Pero once na nag-take ka ng barley, automatic yung dugo mo lumalabnaw. Kaya napapakalma ka. Okay? Yun yung ginagawa ng barley. Actually, proven and tested na yan. Then may mga doctors din kami dito part, kaya hindi ka talaga mag-dito. May mga doctors din kami talaga na nag-explain yan about lalo sa products kung gusto mo mas maintindihan. Then meron kaming highlight juice. Ang highlight juice namin, gawa sa guyabano.
Tapos, alam naman natin, yung guyabano nakapagpababa ng blood sugar yan sa blood pressure. Diba? Pag may high blood na yung tao, yan yung tinitake. Then, meron din kami for green. Malunggay, ampalaya, lagundi, meron siyang ganyan. Alam naman natin, ang malunggay, saan maganda yan? Ang ampalaya, saan? Sa diabetes. Diba? Ang lagundi, kung may ubo yung tao, at maganda yan sa bata. Then, meron din kami barley juice. Kung hindi ka nag-uusap mo naman, hindi din mag-barley juice. Tapos, meron kaming Calvit C. Itong Calvit C is immune system booster talaga to. Kasi kailangan talaga natin ng vitamin C sa katawan, di ba? Ayan, meron din kami yan. Tapos, meron din kaming Glutafit. Kung may kilala ka mga babae na gustong pumayat, saka maputi. Meron din kami yan. Tapos, alam mo, ang glutathione, huwag ka maniniwala sa mga soup na glutathione. Kasi ang glutathione is, nililinis niya ng liver mo, then side effect talaga na pumuputi ka. Okay? Tapos, meron din kami mga products na pampapaganda. Meron kami Omni White Soap, then Kojic Soap. Ayan, organic talaga yan. Then, kung maraming pimples yung tao, yan, sobrang benta rin sa amin talaga yan. Then, Omni Lotion, meron din kami. Omni Toner, Omni White Cream. Para siyang foundation na naging cream. Then, pinkish naman, parang yung mukha mo, medyo mapink-pink yan. Maganda yan. Tapos, meron din kaming K-pads or tinatawag namin na napkin. Okay? Ito sa akin, akala mo, kahit ako lalaki, mabenta sa akin itong napkin. Alam mo kung bakit? Kung mayroon kang kilalang mga babae na mayroon dysmenorrhea, may mayoma, hindi po pag nagkakaroon, sumakit sobrang puson, masama kasi yun. Kasi yung nai-stack yung dugo doon, na dapat yun is nilalabas mo. Kaya nga ang babae, every 6 months, dapat nagpapapap smear para nililinis yung niya. Pero good yung smart part may kasama tong pang-pap smear para alam kung delikado na. Why? Meron kasi siyang negative ion na yung mga nai-stack sa dugo mo sa puso is tinatanggal niya. Tinatanggal niya talaga. Kaya itong part, maganda to kasi bakit? Na Jessica Soho na yan. Kaya sobrang benta sa amin yan. Kaya hindi ka lalo magda-doubt. Tapos, ito na yung mga artista na tumatangkilik ng mga products namin. Okay? Then, pag nag-member ka sa amin, automatic part pwede kang magkaroon ng sinatawag namin na Show My King. And mga artista na nagkaroon na rin ng Show My King. Now, papaano? Anong gagawin mo? Kinakailangan mo lang naman maging distributor. Ito, pinto kailangan mo lang paano maging distributor. Kailangan 18 years old ka pataas. Tapos, maghanap ka ng sponsor mo, ng sponsor mo sa JC Premier. Then, fill up ng application form. Tapos, magpo-purchase ka ng product. Paano yan? Kinakailangan mo lang naman mag-member saan? Sa Platinum Package. Pwede ka mag-member pala sa Platinum Package. Which is magkano yan? 15,888. Okay. Ano yung makukuha mo sa 15,888? Bibigyan ka ng 16,000 worth and beauty and wellness na product. Tapos, 20,000 food cart down payment. Part good news. Pwede ka nga magkaroon nito. Okay? Ng Show My King. Tapos, 30% to 70% discount sa lahat ng products. 16,000 buy one take one na voucher. Paano yan? Kunyari, part, bumili ka ng kape. Isang kape. Good news, dahil meron kang 16,000, may libre ka pang isa na kape. Pag bumibili ka sa amin. Ibig sabihin, buy one take one. Every time na bibili ka ng isang product, may libre ka pang isang product. Tapos, meron kaming 15,000 accidental insurance. Then, personal web page. Bibigyan ka ng username, password, lahat-lahat dyan. Tapos, ATM visa, ito pang international bibigyan kanya para dyan papasok yung kinikita mo. Then, advertising materials, free trainings and seminar, business kit, then value for money. Now, malaki yung 15,888. Pero kung titignan mo yan na gastos, tama? Pero kung titignan mo yan negosyo, napakaliit yan. Walang 15,000 na talaga nagtayo ka ng negosyo na 15,000 lang, tama? Pero kung nalalaki ka sa 15,888, pwede ka naman pumasok sa silver. Ang silver package na is 8,880, tapos 9,500 worth and beauty products na makukuha mo. Tapos meron ka ng 10,000 food cart down payment. Then, meron kang 30 to 70% discount sa lahat ng products namin. Then 6,000 din, halos same na part. 50,000 accidental insurance, personal webpage, meron ka ulit niyan, ATM, meron ka ulit. Then, advertising materials, trading, business kit, then value for money yan. Tama? Na may good news ako sa'yo. Ano yung good news? Pwede kang magkaroon ng free incentive. Paano yan? Part, gusto mo ba magkaroon ng libreng ganyan? Libreng Show My King? Paano po? Yan. Pwede mo makuha yung free. Mamaya explain ko sa'yo paano makuha yung free. Simple. Ngayon, part, pwede kang magkaroon sa amin ng iPhone 6, MacBook, Louis Vuitton na shoes, relo,
worth mga 500,000 yan. Louis Vuitton na bag, Louis Vuitton na belt. Okay? Pwede mo makuha lahat yan ng libre. Libre Pwede mo makuha lahat yan ng libre. Lifestyle incentive namin. Kaya mamaya explain ko yan kung paano. Tapos, Mark, pwede kang magkaroon din ng libreng sasakyan. Libreng sasakyan. Paano yan? Or 80 sa left, pag nagkaroon ka ng invite na 80 rin sa right, ang tanong, may libre kami ng good news, mayroon kang free na sasakyan. Bukod dun sa kinita mo, sa pairing, bukod din sa kinita mo, tapos, may libre ka pang ganyan. Unlike sa ibang company, ang nangyayari lang, sa pairing lang sila kumikita, pero wala silang libreng sasakyan. Pero sa aming part, meron. Kaya marami na nagkaroon ng sasakyan dito. Then, ang good news, meron ka pang Hong Kong travel. Katulad nila nito, 25 lang. Ang maganda doon, nagkaroon ka na ng sasakyan, then meron ka pang libreng travel. All expenses paid dyan, okay? Katulad nila nito, 25 fares lang yan. Ibig sabihin, magkaroon ka lang ng 25 sa left, magkaroon ka lang ng 25 sa right, automatic, meron kang free travel. Travel ka sa Taiwan, or katulad Singapore, 40, Dubai, Italy, Hong Kong. Tapos part, ito na yung mga tao, mostly dyan, mga OFW rin yung yung mga talagang nakakapunta na. Kasi nga, madaling kunin. Madaling kunin yung incentive namin. Yan, no? Mga marami ng tao kagad, nakakuha na kagad ng mga travel. Ipakita ko lang sa'yo. Okay. Tapos, may good news ulit. Paano yan? Pwede ka kasi talagang kumita sa amin ng 30,000 per day, 210,000 per week, then 900,000 per month. Paano ngayon kumita? Ito, ipakita ko lang sa iyo. Kinakailangan lang, mayroon kaming 5 ways to earn na ginagawa. Pwede kang magbenta-benta, retailing, direct referral commission, sales match commission, leadership bonus, then passive income. Paano yan? Ang retailing namin, kunya, magkakaroon ka ng 70% discount sa lahat ng products. Tapos, katulad na itong Calvix, once na binili mo yan, sa labas, is 880 pag nagbenta ka. Siyempre, pag binili mo yan, dahil member ka na sa amin, automatic, ang price lang yan is 638 pesos. Di ba sabi ko nga kanina, once na bumili ka ng product, may libre kang isa. Kaya good news, buy one, take one yan. Kaya halos ang lumalabas na lang na presyo niyan is 319 pesos. Di nakikita ka na 561 pesos. Ang laki kagad na kinita mo, talo mo pa yung empleyado sa labas. Kasi 561 na profit mo. Isang produkto pa lang naman ang naibenta mo. Tama? Na, walang kwota yan, ha? Tapos, meron kami tinatawag, paano gumana yung sistema namin? Ang kailangan mo lang naman gawin is binary. Ibig sabihin, dalawa lang ang kailangan mong invite. Paano yan? Kunyari, ikaw to, okay, meron tayong left sales group, may naka-invite ka, then right sales group, naka-invite ka. Ngayon, dalawa lang ang kailangan mong invite. Ngayon, ang mangyayari part, wala kang choice. Pag naka-invite ka pa ng isa, kailangan mo na yan ilagay sa ilalim. At least natulungan mo pa yung tao. Tama? Now, ano yung direct referral commission namin? Kunyari, ikaw to, tapos member ka ng isa, direct referral, magkano pwede mo kitain dyan? 1,000 pesos. Okay? At nag-invite ka ulit sa right, magkano pwede mo kitain dyan? Is magkano? 1,000 pesos. Pag may na-invite ka ulit na isa, ilalagay mo siya siyempre sa ilalim, magkano pwede mo kitain? Siyempre, 1,000 pesos. Tama? Tapos, meron kaming tinatawag na sales match commission. Okay? Paano yung sales match commission na yan? Okay, ikaw ngayon, pag naka-invite ka sa left, naka-invite ka sa right, automatic may pay yan, magkano? 1,500. Pero pag sa platinum, pag sa 15,888 na yan, ang kita mo is 2,000 pesos. Okay? Tapos, once na naka-invite ka ulit sa left, right, automatic yan, is may pairing din sila, 1,500. At ikaw din, ng good news, may pairing ka dyan, 1,500. Kaya nga, pag ang nangyari, may pumasok sa left na 10, at may pumasok sa right na 10, automatic ang kita mo sa isang araw, 15,000. At up to up to infinity yan. Ito ang good news ko sa iyo, part, kasi ito yung wala sa ibang company talaga. Leadership bonus. Ang kailangan mo lang gawin, paano pag naka-invite ka sa left? Okay? Nag-invite ka sa left, left and right. What if wala ka na-invite sa right? Tanong, may kita ka pa, wala? Sa pagkakalam mo, may kita ka pa, wala na? Siguro wala na kasi nga dapat pairing sila eh. Kita, pero sa amin, ang good news ko sa iyo, meron ka pa rin kita. Ano yan? Meron ka pa rin 300. Every time na may nag-i-invite sa left, kahit wala ka sa right, good news ko sa iyo, kumikita ka pa din. What if may right ka pa? Di may pairing ka pa, pero meron ka pa rin kita na 300. Kaya nga, ang pairing namin dito, hindi lang halos to
2,000, almost 2,600 eh. Yun yung good news kasi hindi mo masabi. Di ba? What if magkaroon ka sa right? Kasi hirap ka maka-invite sa left. Pero sa amin, may kita ka pa din. Now, potential income yan, 3,000, 21,000 per week, 90,000 per month. Then meron din kami tinatawag na passive sales match. Okay? Eto, what if sa left mo, naka-invite ka na ng marami, nag-invite ka na, dumami na yung mga downline mo, siyempre may skills tayong ginagawa. Ang question ko, what if tumigil mag-invite, may kita ka pa ba? Wala na. Tumigil na mag-invite, may kita ka pa? Wala na. Tingin mo, part. Hindi ko pa alam. Pero sa ibang company, wala ka ng kita. May kita man sila, pero kakapiranggot lang. Pero sa amin, part, kahit wala ka ng invite, pero yung mga tao gumagamit ng products, bumibili ng sabon, juice, or mga food supplement, napkin, bumibili ng mga ganyan, at yan ay umabot na ng 15,888 ang binili nila. Ganon din dito sa Right Sales Group. Okay? Umabot saan? Sa 15,888 din ang binili nila. Part, ang good news ko sa'yo, kahit wala kang invite, automatic meron kang pairing dyan, magkano 1.5. Bukod dun sa pairing sa tao, may pairing ka pa rito sa products. Okay. Oo. Kaya mas nagiging maganda siya, mas malaki yung pwede mong kita, mas maraming benefits. Then, ang potential income, 15,000 per day, 105 per week, then 450,000 per month. Now, ang good news ko sa'yo, dyan na pumapasok yung dream car incentive mo. Paano kung dumami na yung downline mo rito sa left, dumami rin downline mo sa right, automatic part, pwede kang mamili ng sasakyan. Ayan, Honda City, then Toyota Altis. So, pwede mo makuha yan ng libre. Kung tumataas yung pairing mo, mas gumaganda rin yung sasakyan. Kaya, mas pwede mong makuha yan ng libre. At ang good news ko sa iyo, part, ito na yung mga taong nakakuha na ng mga sasakyan. Okay? Yung iba dyan, almost lahat talaga OFW. Kasi nga, madaling kunin. Unlike sa iba, kahit marami ka ng pairing, hindi mo pa rin makukuha yung mga sasakyan na yan. Tama? Ayan ang dami na talagang mga nakakuha. Ito, si Pambilis Hilda, yan. Single parent yan na talagang pinaghirapan din niya itong sa JC Premier. Ayan ang dami na talaga nakakuha. I-pass forward to na. Para mas makita mo. Ito yung mga high-end na mga sasakyan ng mga nakuha na nila. Kasi nga, dumating na sa point, naging 900 na yung pairing nila. Yan. Tapos ito yung part na sinasabi kung para gusto mo magkaroon ka ng free food cart. Okay? Paano yan? Ang kinakailangan mo lang gawin, part, ikaw yan, mag-invite ka lang ng 10 kaibigan na magsasali sa'yo. Good news ko sa'yo, meron ka ng free food cart. Okay ba yun? At least, meron ka para sa pamilya mo na negosyo na ganito. Hindi ka naglabas ng ganun kalaking pera. Diba? Nakuha mo siya ng for free. Okay? Yan, tapos na yung... Pero at least nakita mo yung sistema ko. Diba? Nakita mo yung ginagawa ko rin. Saka kaya nga part, yung 10 kaibigan na yun, doon talaga kita kayang matulungan. Matutulungan talaga kita na makapag-invite. Dahil ang dami nag-i-inquire sa akin. Kung napapansin mo naman. Kaya doon, siyempre, left and right lang naman to. Kaya ako po yung personal na pwede mo maging kasama dito. Kaya talaga matutulungan kita. Okay ba yung sa'yo? Okay, sige. Chat-chat na lang po sa inyo. Chat-chat tayo para at least may ano ka. Para ma-explain ko rin sa'yo yung idea na ginagawa ko. Ha? Okay po. Salamat po. Salamat din, Part. Maraming salamat. Okay, bye-bye.